UNTV News and Rescue. Mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Na balita ngayong tanghali. Bagyong Lawin nag-iwan ng malaking pinsala sa agrikultura at ari-arian sa Isabela. Bagyo humina na at posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Maabot sa 40 barangay sa Tarlac, binaha dahil sa ulang taglay ng Bagyong Lawin. Mga nagsirikas namang residente sa Bulacan, humihingi na ng tulong sa pamahalaan. Mga opisyal ng Manila Police District na sangkot sa marahas na dispersal sa Maynila kahapon, inalis na sa pwesto driver ng police mobile na nanagasa ng mga demonstrador, posibleng maharap sa kaso. US Presidential Candidates Hillary Clinton at Donald Trump nagharap na sa ulit debate sa Las Vegas, Nevada, issue ng immigration at giyera sa Middle East, kabilang sa mga tinalakay. Malacanang Kamao at BFP firefighters kapwa tatangkaing mapanatili ang walang talong record sa pagpapatuloy ng elimination round ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. At mahigit 2,000 residente sa Marilao, Bulacan na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at MCGI. Magandang tanghali, mahigit 50 barangay sa Tarlac ang nalubog sa tubig baha dahil sa ulang dulot ng Bagyong Lawin. Mula sa Tarlac City, may report si Brian Lacanlale, live. Go ahead, Brian. Yes, Flor, magandang tanghali. Muling nalubog sa tubig baha ang 39 na barangay dito sa Tarlac dahil sa pananalasa ng Bagyong Lawin. Lalong binaha ang mga barangay dahil sa matagal na pagpupa ng baha na idinulot pa ng Bagyong Karen sa lalawigan. Sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 4,337 pamilya o katumbas ng 19,112 individual ang naapektuhan ng bagyo mula pa sa bayan ng Lapaz, Verona, Paniki, Ramos at San Manuel. Nakapagbigay naman ng tulong ang mga LGU sa sabing bayan ng halos 60,000 pesos sa mga nasalanta ng bagyo. Pinansila na ang nakatakda ng ngayong araw na pagtungo ng TDRRNC Tarlac sa Cagayan sa Cagayan, Isabela sa request na augmentation ng lokal na pamahalaan doon dahil sabi ng TDRRNC ay nauna nang tumulong ang mga Local Disaster Risk Reduction Management Council doon sa mga nakalapit sa Cagayan, Isabela. Sa ngayon, Flor, ay medyo maaliwalas na ang panahon dito sa Tarlac at naramdaman ang pag-ulan na dulot ng Bagyong Lawin kaninang alas 3 ng madaling araw hanggang alas 9 lamang ng umaga. Balik sa iyo sa studio, Flor. At yan ang sitwasyon ngayon sa Tarlac. Maraming salamat sa iyo, Brian Lacanlale. Samantala, sinimulan na ang clearing operations ng pamahalaan sa mga lugar na matinding na pinsala ng Bagyong Lawin sa Isabela. At mula sa Ilagan City, may report si Grace Doctolero, live. Go ahead, Grace. Yes, Flor, magandang umaga. Alas 6 pa lang na umaga kanina inumpisahan na ng DPWH ang clearing operation sa mga punong natumba sa kalsada sa bayan ng Reyna, Mercedes. Habang binabaybay ng UNTV News and Rescue Team ang lalawigan ng Nueva Vizcaya patong Isabela, Mistulang, Ghost Town ang lugar dahil sa madilim ang kalsada. Walang supply ng kuryente, maging ang mga gasolinahan ay sarado rin. Marami ang natumbang mga poste
ng kuryente at mga kawad ng kuryente ang nasira. Pagsikat ng araw, tumambad na ang mga natumbang mga punong kahoy, nasirang mga bahay ng mga residente, mga establishmento at mga tanim na palay ng mga magsasaka. Floor, ayon sa mga residente, alas 11 kagabi nang maramdaman nila ang malakas na hangin at ulan na dala ng Super Typhoon Lawin. Ayon sa DPWH Isabela, sa ngayon ay sarado pa ang Tumawini Road patungong Tuguegarao dahil sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng clearing operations ang naturang ahensya sa mga kahoy na nabuwal at natumba sa lakas ng paghagupit ni Super Typhoon Lawin. Patuloy ang assessment ng PDRRMC Isabela sa pinsalang iniwan ng bagyong Lawin sa lalawigan habang nagsasagawa naman ng relief operation ang DSWD sa mga residente na nasa evacuation center maging ang mga naapektuhan ng pananalasan ng bagyong Lawin. Sa ngayon, Flor, ay pabugso-bugsong ulan at hangin ang nararanasan ngayon dito sa Kabagan, Isabela. Flor? Maraming salamat sa iyo, Grace Doctolero, nag-ulat mula sa Isabela. Naglabas na ng inisyal na ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa lawak ng pinsala ng Bagyong Lawin. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Brian De Paz. Live. Brian. Lakay, gamit nga nila ang landline, satellite phones at radyo, katuwang ang AFP nakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense o NDRRMC sa kanilang mga regional at local councils upang kumalap ng update sa epekto ng Bagyong Lawin. Ayon sa huling tala ng DSWD, may halos 4,000 pamilya na lumikas na dahil sa Bagyong Lawin pero posibleng umakyat pa ang naturang bilang dahil sa may lumikas rin mula sa Kasiguran, Aurora. Ang mga ito naman na mga nasabing evacuee ay mula sa Region 1, 2, 3, 5 at Cordillera Administrative Region at nasa 136 evacuation centers. May iniulat rin na mga nasirang bubong ng ilang evacuation center. Sa kasalukuyan, ang CAR, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union ay nakararanas ng malakas na hangin at patuloy na pag-ulan kaya't apektado ang komunikasyon dito. May problema rin ngayon sa cellular phone signal sa supply ng kuryente. Sa Cagayan at Isabela naman ay may preventive shutdown ng kuryente. May naitala na ring bumagsak na poste ng kuryente at malalaking punong kahoy kaya't mangangailangan ng sapat na panahon o oras upang maibalik sa supply ng kuryente ang mga nasabing lugar. Sa ngayon, region-wide ang problema sa kuryente sa CAR at problema sa linya ng komunikasyon lalo na sa probinsya ng Kalinga, Apayao at Abra. Sa Chico River, Apayao at Abra River naman ay nasa critical level na at maaari nang tumaas ang tubig sa mga ilog na ito kaya't inaabisuhan ang ating mga kababayan doon na makiisa sa preemptive evacuation. May mga road networks din sa CAR ang nagkaroon ng roadblocks dahil sa pagguho ng lupa dulot ng malakas na hangin at pag-ulan. Nakikipag-ugnayan na ang NDRRMC sa DPWH para magkaroon ng clearing operation oras na bumuti na ang panahon. Iniulat rin ng ahensya na ang Regional Center of Office of Civil Defense sa Tuguegarao ay nasira rin dahil sa bagyo pero patuloy na nagbibigay ng update dahil sa kanilang pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Wala pang kinukumpirmang namatay at nawawala ang NDRRMC Lakay dahil pinaubayan nila ito sa DILG, partikular yung validation process. Ang DILG kasi ang nangunguna sa management of the dead and missing cluster. Nag-oorganisa na ang pamahalaan ng road recognizance para sa initial assessment ng pinsalang dulot ng bagyo. May aerial assessment rin na gagawin sa pamamagitan ng air assets ng Philippine Air Force na nasa Clark, Pampanga. Oras na bumuti ang panahon ay agad tutungo ang nasabing air assets ng Air Force sa mga lugar na napinsala ng Bagyong Lawin at maiprioridad naman ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Lakay nagpaalaala ang NDRRMC na maging alerto ang publiko at makinig pa rin sa update patungkol sa bagyo. Balik sa Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz. Nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. Humihingi na rin ng tulong sa lokal na pamahalaan ng mahigit 100 evacuees sa Ubando, Bulacan na lumikas dahil sa Bagyong Lawin. Mula sa Ubando, Bulacan, may report si Nestor Torres, live. Nestor. Yes, Lakay, magandang umaga. Humingi ng ayuda sa lokal na pamahalaan ang mga residente ng Barangay Salambao, Ubando, Bulacan
nagkukulang ng mga sa relief goods para sa kanila. Ayon sa Obando MDRMC Officer Paulito Mendoza, may mga ipinamimigay namang relief goods ang municipal government sa mga residente na nasa evacuation centers, pero hindi ito sapat. Marami na rin sa mga evacuees ang nagkakasakit at nangangailangan ng gamot bukod pa ang pagkain. Samantala, lakay tumulong na ang UNTV News and Rescue Team sa mga matatandang nasa evacuation center. Isinailalim ang mga senior citizens sa check-up tulad ng pagkuha ng kanilang BP upang matukoy kung sila ay may karamdaman. Sa kabuuan, nasa 56 na pamilya o 178 individual na ang naapektuhan ng Bagyong Lawin nang manatili ito sa lugar dito sa Bulacan. At yan mo ng ating nananatili naman din ito ngayon sa Obando National High School ang mga nasa evacuation center. At yan mo ng ating latest live, Lakay, mula dito sa Obando, Bulacan. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Nestor Torres. Nag-uulat mula sa Obando, Bulacan. Kaugnay pa rin ng Bagyong Lawin, 2 ang napaulat na nasawi sa Benguet dahil sa pananalasa ng bagyo. Alamin natin ito mula sa Baguio City. May report si Joshua Antonio live. Go ahead, Joshua. Joshua, babalikan po natin ang ulat na yan ni Joshua Antonio mula sa Baguio City. Kaugnay pa rin ng bagyo, paalala sa ating mga kasangbahay na kanselado ang klase sa iba't ibang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa Bagyong Lawin. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa buong Metro Manila. Gayon din sa mga lalawigan ng Rizal, Cavite, Batangas, Polillo Group of Islands, Laguna, Pampanga, Tarlac, Batanes, Zambales, Abra Province, Vigan sa Ilocos Sur, Mountain Province, Benguet, Baguio City, Apayao at Nueva Ecija. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Marilao, Obando, Maykawayan, Malolos at Paumbong sa Bulacan. Samantala, walang pasok mula preschool hanggang elementary sa San Rafael at Baliwag, Bulacan at sa Camarines Sur, Camarines Norte at Catanduanes. Kanselado rin ang biyahe ng ilang eroplano dahil sa umiiral na masamang panahon. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, ang mga kanseladong flight ng Cebu Pacific at Philippine Airlines ay papunta at pabalik ng Maynila, Patugigaraw, Basco at Lawag. Para sa mga katanungan at iba pang detalye tungkol sa flights na ito, maaaring tumawag sa NAIA hotline sa numerong 877-1111. Uulitin ko po yan, 877-1111. Susunod, mga opisyal ng Manila Police District na sangkot sa marahas na dispersal sa Maynila kahapon, inalis na sa pwesto driver ng police mobile na nanagasa ng mga demonstrador, posibleng maharap sa kaso. Pag-amyenda sa Saligang Batas sa pamamagitan ng Constituent Assembly, inaprubahan na ng House Committee on Constitutional Amendments. At Senator Laila De Lima at mga dating opisyal ng Bucor at New Bilibid Prisons may pananagutan umanong drug trade sa New Bilibid Prison ngayon o ayon sa House Committee report. Patuloy na humihina ang Bagyong Lawin at posible nang lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Alamin natin ang latest sa bagyo. Wala kay Rosalie Coz na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rosalie! Magandang tanghali, Flor. Humina na nga itong si Bagyong Lawin at papalabas na ng baybayin ng Ilocos Norte. Ngunit ganun pa man ay makakaranas pa rin ang mga taga Northern Luzon ng moderate to heavy rainfall.
Kaninang alas 10 ng umaga, namataan ang bagyo sa layong 130 kilometers northwest ng Sinait, Ilocos Sur. Tagday nito ang lakas ng hangin na 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na 185 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ito pa west-northwest sa bilis na 21 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang babala ng bagyo sa mga bahagi ng Northern Luzon. Tropical Cyclone Warning Signal number 2 sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Ilocos Sur at Calayan Group of Islands. Samantalang signal number 1 naman sa Batanes Group of Islands, Cagayan, Caliga, Isabela, Quirino, Northern Aurora, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan at Northern Zambales. Lahat naman ng gates ng Ambuklao at Binga Dams ay nakabukas na ngayon, samantalang ongoing din ang spilling operation sa mga dam ng Magat at San Roque. Floor, ayon sa Pag-asa, mamayang gabi inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Lawin. At mapanganib pa rin po ang pumalaot ng baybayin ng Southern Luzon at asahan naman natin na simula bukas gaganda na po ang lagay ng panahon para dyan sa mga taga Northern Luzon. Dito naman sa Metro Manila, makakaranas po tayo ng isolated rain showers and thunderstorms. Yan ang update mula rito sa Pag-asa. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nagiwan naman ng 2 patay ang Bagyong Lawin sa Benguet. Mula sa Baguio City, may report si Joshua Antonio. Live. Go ahead, Joshua. Flor, kinumpirma ng Benguet Provincial Government na 2 na ang kanilang casualty dahil sa pananalasa ng Bagyong Lawin. Ayon kay Benguet Governor Crescencio Pacalso, ang 2 nasawi ay mga construction workers sa Longlong Road sa La Trinidad, Benguet. Ayon kay Governor Pacalso, natabunan ng gumuhong lupa ang 2 habang natutulog sa construction site. Kaagad rin na-recover ang bangkay ng 2 lalaki at inaalam na ang kanilang pagkakakilanlan. Pero samantala, patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan dito sa Cordillera Region kung saan ay malakas pa rin ang hampas ng hangin. Sa pag-ikot namin kanina sa Baguio City ay nagkalat sa kalsada ang mga malilit na sanga ng puno at mga natumbang puno sa Session Road Extension, Leonard Wood Street, Upper Session Road at sa bahagi ng Perfecto Street. Maging ang ilang establishment signage ay nasira. At yan muna ang balita mula dito sa Baguio City, Floor. Joshua Antonio, nagulat mula sa Baguio City. Inalis na sa pwesto ang 9 na opisyal ng Manila Police District dahil sa marahas na dispersal sa Maynila kahapon. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Inilipat na nga sa National Capital Region Police Office Headquarters ang 9 na opisyal ng Manila Police District na sangkot sa marahas na dispersal sa mga rallyista sa may US Embassy kahapon. Kabilang dito ang overall supervisor at Deputy District Director for Operations na si Police Senior Superintendent Marcelino Pedroso at ang driver ng mobile car na si PO3 Franklin Koch na nakita sa video na sumasagasa sa mga rallyista. Ayon kay Deputy Chief for Operation, Police Director Benjamin Magalong, inatasan na niya ang Criminal Investigation and Detection Group upang imbestigahan ang insidente. Bukod sa administrative case na gross misconduct ay mahaharap din sa criminal case na serious physical injury si PO3 ko dahil sa pananagasa nito sa mga rallyista. Gayunman, hindi rin ligtas sa kaso ang mga rallyista tulad ng illegal assembly, direct assault, damage to property at malicious mischief. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Leila. Nagulat mula sa Kamkrame. Sa kaugnay na balita, kinundena ng Senado ang makahas na dispersal sa mga rallyista sa harap ng US Embassy kahapon. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce? Magandang tanghali sa iyo, Wyla. Nababahala nga ang ilang mga senador sa nangyaring insidente sa rally kahapon sa tapat ng US Embassy. Kinundina ni Senator Nancy Binay ang naging madugong dispersal kung ilang protesters ang nasugatan sa naging enkwentro sa mga pulis. Ayon naman kay Senator Laila de Lima, dapat na respeto ng mga pulis ang karapatan
ng mga nagprotesta dahil sa ilalim niya ng batas ay meron silang karapatan na magtipon-tipon at maglahad ng kanilang grievances sa pamahalaan. Klaro niyang gumamit ng hindi makataong paraan ang mga pulisya laban sa mga nagpoprotesta. Ang naman kay Senate President Aquilino Pimentel III, ang nakita sa video ay maaaring hindi pa ang buong pangyayari at dapat ay hindi husgahan agad ang Philippine National Police. Palagay naman ni Senator Panfilo Lacson ay gawa lang ito ng isang driver ng van at hindi makatarungan na sisihin agad ang buong pulisya. Aniya ay nagdesisyon lamang ang driver base sa nakita niyang sitwasyon. Samantala sa kabila ng lahat na ito ay nanawagan ang mga senador sa Philippine National Police na magsagawa agad ng investigasyon sa insidente para matignan kung sino dapat ang mapanagot at matukoy kung nasunod nga ba ang proper procedure sa pagharap sa mga relihista. Wylan? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho mula sa Pasay City. Hihintayin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang resulta ng investigasyon sa marahas na dispersal sa mga relihista sa harap ng US Embassy. Sinabi ng Pangulo sa isang press conference sa Beijing, China na magsasagawa siya ng assessment sa pangyayari bago gumawa ng hakbang. Ang Department of the Interior and Local Government o DILG ang magsasagawa ng investigasyon. But just to be very sure that I do not commit or I do not stray along other side issues, I'll just wait for the official announcement to make upon my arrival. By that time, I would have completed my assessment, personal, which will be provided by the police and the military. And of course, not only them, but the DILG. Sa iba pang balita, ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi kasama ang issue sa West Philippine Sea sa agenda ng kanilang pulong ni Chinese President Xi Jinping ngayong araw. May report si Dulce Alarcon. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hihintayin niyang buksan ng China ang usapin ukol sa agawan ng teritoryo at nanindigan na hindi niya ipipilit ang naturang usapin. If he mentions it in passing, and I will just say, Mr. President, I came here for a reason. I do not want to make hard impositions. I do not want to ask you to do it now. Because there will be a time when we shall be doing it. But I have to be courteous. And I have to wait for the President to mention it in passing for me to respond. Samantala, nauna nang napabalita na posibleng payagan ng makapasok ng China sa Scarborough Shoal ang mga mangingisdang Pinoy. Ngunit sinabi ng Pangulo na ipauubayan na niya sa China ang desisyon ukol dito. In the matter of fishing rights, I leave it to China to decide. We'll be talking about it. And if we mention it in passing, the arbitral judgment, and I would say, okay, if that is what you want, if these are things really which have to be talked of preliminarily, we can do it now. We can set the broad lines. But there will be no parting positions. There will be no asking of concessions. Samantala, isang mainit na pagtanggap ang isinalubong ng mga kababayan nating Pilipino kay Pangulong Duterte kagabi. Bawat isa ay masaya na makita ang ating Pangulo. Siyempre, lahat kami masaya. And then we're all hoping na lahat ng plano niya tungkol sa relasyon ng Pilipinas at China sana mag-work out ng maganda. Filipinos in China, in Beijing, very, very proud kami na dumating dito yung presidente natin. And so talagang parang siya na talaga yung representative ng mga Pilipino sa buong mundo. We're very happy, very excited because it's a rare opportunity that the President visits us here in Beijing. So we're very proud of him. Nangako naman si Pangulong Duterte na poproteksyonan ang interes at kapakanan ng mga kababayan natin dito sa China sa anumang paraan na magagawa ng kanyang administrasyon. I give you my word, there will be no corruption. My advice to all is that be assertive of your rights. And anybody from the BIR, Customs, Immigration, you have my backing, sampalin mo. Ngayong
Ngayong hapon ay nakatakda makipagpulong si Pangulong Duterte sa Chinese Premier. Kasunod ang pagdalo sa state banquet mamayang alas 7 ng gabi. Nasusundan naman ang pagpupulong sa Chinese business community. Dulce Alarcon, UNTV News and Rescue, Beijing, China. Ipinahayag ng Manila International Airport Authority o kay MIAA na magsisilbing gabay ang pagkakasama sa top 5 worst airports sa Asia ng Pilipinas o ang Pilipinas. Sinabi ni MIAA General Manager Ed Monreal na gagamitin nila ang survey upang mapaganda ang serbisyo ng international airport ng bansa. Narito ang report ni Joan Nano. Bagamat positibo ang pagtanggap ni Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal sa resulta ng travel survey na inilabas ng website na www.sleepingairports.net, questionable aniya ang panahon kung kailan ito isinagawa. Yes, it's a good guide for us. I welcome those. Pero tingnan ho natin kung kailan ho talaga ginanap yung pagsusurvey. Base ho sa aking nabasa, October 15, that was about almost a year ago. So, sa akin bakit isang taon bago lumabas ho yun? Sa inilabas na artikulo ng nabanggit na travel website, nakasaad na ikalima ang NAIA sa worst airport sa buong Asia dahil sa mga reklamo kaugnay ng Tanimbala scam, problema sa air conditioning system, kakulangan sa mga upuan, komplikadong terminal transfer at iba pang mga issue. Depensa naman ng MIAA, sa ngayon ay naialis na nila ang mga kaso ng Tanimbala sa paliparan sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. I'd like to assure the public na wala na hong ganon nangyayari. Although I am not saying that walang nagdadala ng bala. Meron pa ho kaming na i-intercept. We're talking about recent count ho namin about 16 incidents. Pero hindi na ho sila na-apprehend at nakakalis na ho sila right after we document and confiscate the bullets. Bukod sa pag-aalis ng mga kaso ng Tanimbala, tinututukan na rin sa ngayon ng pamunuan ng NAIA ang pagsasaayos ng iba pang mga pasilidad ng paliparan, gaya ng pagsasaayos ng mga sirang chiller sa Terminal 2 at ang pagdaragdag ng mga nasa 500 mga upuan sa waiting area para sa mga pasahero sa Terminal 3. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Aprobado na ng House Committee on Constitutional Amendments ang pag-amyenda sa saligang batas ng bansa. May report si Aga Kaakbay. Pagkatapos ng mainitang debate sa usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon, nagkasundo na rin ang mga miyembro ng House Committee on Constitutional Amendments. Sa isinagawang botohan, 32 mambabatas ang sumang-ayon na amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly, habang 7 ang disang-ayon at 3 ang abstain. Shows that the Committee on Constitutional Amendment approves the concurrent resolution calling on the Congress of the Philippines to constitute itself as a constituent assembly for the purpose of proposing amendments to or revisions of the 1987 Constitution. Ipinaliwanag naman ng ilang mambabatas ang dahilan ng kanilang hindi pagsang-ayon sa CONAS. In a joint session assembled, there should be a participation of the Senate and the House of Representatives. Therefore, in that line of argument, Mr. Chair, I will say and I will vote no. Ito po ay pagsasawalang bahala sa damdamin ng maraming mga leader ng ating lipunan. Sa CONAS, mismong mga miyembro ng Kamara at Senado ang mag-aamyenda sa 1987 Constitution. Isang technical working group ang binuo ng komite na siyang mag-aaral ng panukalang amyendahan ng konstitusyon bago isalang sa plenaryo. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Lumabas sa House Committee report na may pananagutan si dating Justice Secretary at ngayon Senadora Leila de Lima sa paglaganap nga ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Narito ang report ni Nel Marimuhok.
Sa kopya ng report ng House Committee on Justice kaugnay ng resulta ng investigasyon sa umunoy illegal drug trade sa New Bilibid Prison, batay sa committee report, sa 4 na beses na ginawang pagdinig, malinaw na may mga sindikato at kalakalan ng droga sa NBP noong panahon ng pangangasiwa ni dating Department of Justice Secretary Laila De Lima, batay na rin sa ginawang pagsasalaysay ng mga testigo sa investigasyon. Hinihimok rin ng komite ang DOJ na gumawa ng malalimang investigasyon sa naging papel ni De Lima sa NBP drug trade. Base pa sa ulat, lahat ng ebidensya ay itinuturo ang kanyang posibleng kinalaman at pananagutan sa naturang mga iligal na aktibidad. Ngunit ipapaubayan ng komite sa DOJ at sa Ombudsman ang pagdetermina sa pagsasampa ng reklamo laban sa dating DOJ Secretary. Hinimok rin ng House Justice Body ang Justice Department na gawing basihan ng mga naging testimonya ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos na una nang umamin sa kanyang partisipasyon sa Bilibid drug trade upang maihabla ang ibang mga opisyal at personalidad na sangkot sa issue. Maging ang posibleng kinalaman ni dating Bucor Director Franklin Bucayo sa drug trade ay pinatitingnan rin ng komite. Ipinauubayan na rin ng House Committee on Justice sa DOJ ang investigasyon sa posibleng pananagutan ng ibang opisyal ng NBP, mga superintendents at jail guards na base sa mga naging testimonya ng Bilibid inmates na may posibleng pananagutan rin sa iligal na gawain sa pambansang kulungan. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas mula sa ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima. Dakala salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita iba't king niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Aryanda ng ening bulan ning pamakiramdam king plea bargaining proposal ning MNLF members akusado king milyaring Zamboanga siege anyang 2013. Ining balita ng Dante Amento. Na Oktubre 25 hasta 26 ay hace el último hearing con el plea bargaining proposal del mag-aacusado miyembro de Moro National Liberation Front o MNLF na 2013 Zamboanga City Siege. Aquí ay sabi si ay dale el corte con el pedimiento del mag-aacusado que hace abaja el di la sentencia ay alcanza 1 hasta 2 años de calabozo. Mas bajo este compara hasta vivir de calabozo na caso de rebelión y violación de international humanitarian law yaman planta el ciudad. Pero ya hace claro el gobierno local si ay dale el corte el pedimiento del mag-aacusado ay asisubi sila na mas alto tribunal. The judge rules against our opposition to plea bargaining or to the plea bargaining agreement, we might go to a higher court with due respect to the judge, so is trying to speed up the trial of these cases. Mientras tanto, ya dale mas grande punto el gobierno local kaya hindi afekta na diila yaman planta kaso el plano de Presidente Rodrigo Duterte para mancuento con el MNLF founding chairman Nur Miswari acerca del Moro Peace Talks. Si Miswari tiene standing warrant of arrest por causa na caso de rebelión y malversación de fondo del público antes él pa el gobernador na ARMM. He is a fugitive from justice and is facing some charges in the Sandigan Bayan filed by the Ombudsman regarding malversation of funds when he was still in governor of the ARMM. Dante Amento, UNTV Noticias Iriscate, Ciudad de Zamboanga. Pagpasa yung 163 peso wage hike petition in Trade Union Congress of the Philippines para karing manggagawa king Davao Region. Sinigurado na naman ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region na pag-aralan day inibang makapamyelang desisyon na parehong pabor karing grupo na ning manggagawa ang pong negosyante. Ining report ng Janice Inhent. Padayon nga pagtaas sa inflation rate o presyo sa mga palitunon ang hinungdan nga mihangyo ang Trade Union Congress of the Philippines nga pataasan ang kasamtangan nga pasahod sa mga empleyado sa Davao Region.
Sa gipasakang petisyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 11, dugang nga 163 pesos sa kada adlaw nga sweldo sa trabahante ang gihangyo sa TUCP. Sumala pa sa grupo, sa kasamtangan 317 pesos lang ang minimum wage sa rehiyon na kuno dili makaigo sa pang-adlaw-adlaw nga gastuson sa ordinaryo nga katawhan. Kung ikwintahon sa usa ka bulan, that's 8,242 pesos per month. So, pila man karon gani ang magpa-eskwela o kolehiyo bisan usa lang ka anak, no? Kanang 8,242 perte na gyud ng kurot na gyud diha pa lang taman. Lisod na jud kay karon kay mahal kay mga palitonon. Nya kada adlaw na gasto. Dahil yung pamasahe ng transportation ganon din, market din, pero yung sweldo natin nandun lang, no? Kaya kung ma-approve yan, mas maganda, no? Advantage yan para sa mga empleyadong katulad namin. Samtang gibabagan kini sa Davao Chamber of Commerce and Industry, gipasabot sa grupo sa mga negosyante nga dili kaya tugunan ang panukala nga 163 pesos nga daily across the board increase. Nagpasalig sab ang RTWPB Region 11 nga tun-an niini ang wage increase petition. By the time the public hearings and wage deliberations are concluded, the board shall resolve whether to preserve the status quo or to set a new minimum wage. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan kay katamong balita ibating miyayaliwang lugar kay katamong bansa. Mibalik kay kayo Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga, Gloria. Susunod, Malacanang, Kamao at BFP firefighters nais mapanatili ang walang talong record sa pagpapatuloy ng sagupaan sa UNTV Cup Season 5 sa linggo. U.S. presidential candidates Hillary Clinton at Donald Trump nagkainitan sa ulit debate sa Las Vegas, Nevada. At sa ating serbisyong kasangbahay, mahigit 2,000 residente sa Marilao, Bulacan natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Partners in Public Service. Tatangkayin ng Malacanang, Kamao at BFP fighters na mapanatili ang walang talong record sa kanilang pagsasagupa sa elimination round ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. May report si Bernard Dadis. Labanan. Oh, look at him go. Look! Basta faster by just an inch. Here's a drive by Jimenez. It'll go. Maghaharap sa unang pagkakataon ang dalawa sa pinalakas na koponan sa UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo alas 3:30 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Ang BFP Firefighters at Malacanang Kamao na kapwa may malinis na 2-0 win-loss record ay nangunguna sa Group A. Lead pass, Malabanan stretches. Mataas ngayon ang moral ng Firefighters matapos talunin noong nakaraang October 9 ang defending champion AFP Cavaliers sa score na 78-74. High moral ngayon ng team ngayon. Maganda ang kumpiyansa ng mga team ngayon. Ayon pa sa BFP, bukod sa mahigpit na depensa na ginamit nila sa AFP, paghahanda nila ng husto ang opensa laban sa Malacanang. Still, we have to practice pa rin. Doon pa rin nagsisimula sa practice. Maybe we have to again make some adjustments sa half-court offense naman namin. Samantala, uhaw at gigil naman ang Malacanang Kamao na masundan ng tagumpay noong October 9 matapos tambakan ng Senate Defenders sa score na 82-54. Talagang itong mga player namin gigil na manalo. Kaya naman ayon sa Kamao team, todo ensayo ang kanilang gagawin para sa nalalapit na laban sa linggo. Siguro mas magiging ready kami. Tapos talagang namin, pagpa-practice kami, Miguel. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Hill.
Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. The last U.S. presidential debate brought more mudslinging between Democrat Hillary Clinton and Republican Donald Trump. Kath Canlas reports live from Las Vegas, Nevada. Yes, Kath? Good afternoon, William. Good afternoon, William. In a sign of a continued heated campaign between Hillary Clinton and Donald Trump, both candidates once again started the third and last presidential debate without the traditional handshake. Time and again, Secretary Clinton hammered her opponent's character, passionately pressing on how Trump denigrates women and other minorities, and highlighting Trump's complaints about the general election being rigged, saying that the Republican nominee also said the same thing at his party's primaries, and even accusing the Emmys Award of a rigged system where Trump's show, The Apprentice, lost. On the other hand, Donald Trump pushed back by saying the lewd allegations were already debunked and were all Clinton campaigns planned to derail his campaign. The candidates sparred about the Second Amendment, Trump accusing Clinton and planning to repeal, while Clinton denying it and advocating regulations on selling guns to people who are on a no-fly list. When the debate went into trade and jobs, Trump accused Clinton on endorsing a bad trade deal where America will lose jobs, and Clinton shot back at Trump, saying that her opponent is the first one to ship his manufacturing businesses to Mexico and China. When asked about immigration and the border, Trump said that we need to get out bad hombres. Many Latinos immediately went to Twitter, making the hashtag Bad Hombres a top tweet. One of the stunning things heard from the last debate was when Trump said that he may not necessarily accept the result of the election, especially when his temperament to be the next president is still a big issue. And that is the latest here live. Kath Canlas, UNTV News and Rescue, University of Nevada, Las Vegas. Thank you very much, Kath Canlas, live from Las Vegas, Nevada. Meanwhile, the distribution of aid in the southwestern Haitian city of Jeremy has finally begun for thousands of people affected by Hurricane Matthew. Despite the hot blazing sun, thousands stood in lines waiting to receive the assistance. Security as tight as looting has been reported in the area. United Nations MINUSTA soldiers and Haitian police were deployed in the area to secure organizers as they hand boxes of food to each recipient. On October 4, Hurricane Matthew struck the southwestern peninsula of Haiti, the poorest country in Latin America, leaving 1,000 people dead and over 1 million in need of aid. And in other news, thousands of women across Argentina protested against gender-related violence on Wednesday after the rape and murder of a 16-year-old girl in a coastal town last week. The group of women expressed outrage over the death of Lucia Perez as Argentina confronts a scourge of drug-related violence. Reports said that Perez was drugged with cocaine and had suffered inhuman sexual aggression that triggered cardiac arrest. The two men known for selling drugs outside a school were detained in Mar del Plata on Sunday, charged with rape and homicide. President Mauricio Macri's government had announced a new offensive against drug traffickers, sending federal troops to reinforce the port city of Rosario and Buenos Aires province, where Mar del Plata is located. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, and for the latest news around the world. Mahigit sa 2,000 residente sa barangay Lambakin sa Marilao, Bulacan ang napaglingkuran ng medical mission ng serbisyong kasangbahay ng UNTV at ng Members Church of God International. Narito ang report ni Nestor Torres. Dinagsan ng libu-libo nating kababayan sa Bulacan ang isinagawang libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Lambakin, Bayan ng Marilao. Isa na rito si Aling Claudia Clemente, residente ng Northville 4, na isang buwan ng pabalik-balik ang lagnat
dulot ng pananakit ng ngipin. Ngunit dahil kapos sa pera ay hindi siya makapunta sa dentista. Kaya naman nang mabalitaan ang medical mission, agad siyang nagtungo dito upang libreng makapagpabunot ng mga sirang ngipin. Maraming salamat. Nabunutan po ako ng 2 ngipin sa tulong ng medical mission na pinangunahan ni Brother Eli Soriano at Brother Daniel. Napakalaking tulong po sa amin ito, katulad nung wala kaming pambayad sa pabunot ng ngipin. Labis naman ang kaligayahan ng 70 anyos na si Lola Telma Yasmin nang mabigyan ito ng salamin matapos ang 5 taon na panlalabo ng mata. Nagpapasalamat po ako sa serbisyong medical mission. Napakagandang bagay po sa amin ito sa mga mahihirap na bigyan po ng ganitong... Katuwang din ng himpilan ang Philippine Marketing Association sa pagsasagawa ng serbisyo publiko. At marami pong salamat sa pagbigay nyo ng pagkakataon sa amin makasama kayo. At sa uulit po, wag po tayo makakalimot. Sabay-sabay po natin gawin ito. Umabot naman sa mahigit 2,100 residente ang napaglingkuran sa libreng medical, optical, dental, laboratory check-up at nabigyan ng libreng gamot. Maraming salamat Brother Eri at saka si Brother Lason sa pagpabigay ninyo ng medical mission na ito dahil napalaking tulong po sa aking mga kabarangay, lalong-lalo na po sa mga kapuspalad na aming nandito sa aming barangay Lambakin po. Ito na ang ikalawa na pagkakataon na nakapagsagawa ng medical mission ang UNTV at MCGI sa barangay Lambakin. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.